Eva Isiha, halong Tagalog and Tagalog, sir. Mix na po yun. Mix na yun. Pagka Pero dumadalaw sa Isabela, parang medyo malalalim na Tagalog. Ay, na Ilocano. Na Ilocano, apo. Malalalim. Meron kami bahay dyan sa Kuya. Yun. Kaya nakakarinig ako ng mga Ilocano ng taga doon. Okay, anyway, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Okay. Kasama ko si John Leonard. Tama sir, no? Sir. Of Nabotas. At saka kasama yung mapagkonsinte at saka mahal na mahal siyang si Madam, no? Okay guys, no, ang unit ng ating ka-airsoft dito is the salient arms. Yung huling piraso ng salient arms natin, kukunin na ng ating ka-airsoft today. No? Ang ganda nito. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mortal na kaaway ni John Wick. No? Itong unit na to, napakaganda, napakatikas. Compact siya, 4.3 siya, no? Napakaganda. Fully upgraded na rin. Hindi tulad ng mga ibang unit na stock, ito upgraded na. What good and special about the upgrade? Yan ang i-discuss ko sa inyo in just a while. Okay? Kuha lang muna ako ng pang-compare. Okay, start na tayo. Start na ako, sir? Okay lang? Okay, sir. Tulad nga sinasabi ko, fully upgraded to. So, release natin ng magazine, sir. Ito, yung release ng magazine. Oh, by the way, no? This unit is 2011, part of the 2011 from the 1911 caliber 45 replica, sir, no? Kung mapapansin niyo, sir, meron siyang beaver tail. Itong beaver tail, kailangan ma-press mo yan para mag-fire. Pag hindi mo na-press to, hihinto yan, so hindi siya magpa-fire, safety protection yan. Okay. Then, kung mapapansin din niyo, no, meron siyang safety function. Kanan, kaliwa. Kanan. So, kung kanan, kawit pataas, safety yan. Hindi mo ma-press, hindi mo rin makasa. Okay? Then, kung ready ka na, magpa-fire ka na, kawit lang pababa. Okay. Okay. Ganun, kawit. Then, present, then, hammer. May hammer siya kasi caliber 45 copy siya. Then, conventional na iron sight. Ito, optic sight. Medyo ingat lang sa optic sight, lalo na kung yung ingatan mo lang tumama-tama sa mga matitigas na bagay. Kasi ito, pwedeng mabasag. Okay. Pero, napapalitan naman. Okay, then, yan. Start tayo, release the magazine, press lang po to. Okay. Yung kanina sir, yung konting payo lang. No? Pag yung unit nyo ilalapag nyo, make sure na nakatihaya. Okay. Huwag nakadapa kasi ang tendency ito, kumbaga nadidiin to. So, minsan, pwedeng lumabas yung magazine malagay. Okay, release magazine. Ayan, tingnan, hindi ko ma-press. Pero, unsafe ko. Okay. So, this is the magazine. Set aside ko muna. Mga ka-airsoft, ito yung sinasabi kong upgrade dito. No? Upgraded dito, number 1, the hop-up rubber. Reaper type na siya. So, kung ano yung reaper type, malalaman nyo yan sa mga darating na araw. Then, yung naka-fix barrel na. Basta, ilak natin. Mapapansin niyo wala ng kalog to. Okay? Yung mga hindi pa upgraded na unit, like this one, mapapansin niyo ayan, no? So, kumakalog siya, forward and reverse, no? Pero yung mga gantong unit, sir, try mo nga ikalog, sir. So, ayan, walang kakalog-kalog. Ayan, ha? Okay, then, yung tunog. Soft, di ba? Ang sarap pakinggan, sir. Okay, tabi ko na to. So, this is the unit. Sir, number 1 rule sa unit, yung nga tulad ng sinasabi ko, 12 kg. Pwede lang siya sa 12 kg. 12 kg. Huwag niyong gagamitan ng 14. Okay. Kasi hindi niya kaya talaga yan. Tapos, yung BBs, bibigyan kita ng 1 pack ng 0.20 at saka 1 pack ng 0.25 plus meron kang gun bag. Okay? Then, bigyan natin si sir ng sticker and iba pang freebies. Ngayon, sir, ito na tayo. This is the silicone oil. Kanina, tinatanong mo to. Okay? Yung unit natin, may mga rubber components to, may mga plastic components, kaya kailangan lagyan natin ng silicone oil. Ngayon, sir, hindi tayo pwedeng gumamit ng other oil like WD-40 kasi hindi friendly sa rubber yon at saka sa mga plastic parts. Okay, ngayon to. Press mo to, yung valve. This is the output valve. Okay. Then this is the inlet valve. Ito,
output valve, pag magpa-fire ka, papaluin to para mag-release siya ng air to perform the firing, the blowback. Ngayon, pag maintain yan, press mo, then sprayan mo ng konti. Okay? Okay. Yan. Then, kailangan sir, nakapress ka para yung papasok yung gas. Okay. Then, dito rin sa ilalim. Okay. Then, sa unit, number 1, kasa, ilak to manually. Wag kakalimutang isprayan to. Kasi pag hindi mo ito ini-sprayan, sir, ang tendency, nauubos yung bakal. Eventually, magkakaroon kang problema. Pag wala na siyang bala, hindi siya mag-open bolt. Kaya kailangan lagi spray. Okay? Then, itong pula, itong nozzle. Okay. Yan. Kailangan yan sprayan sa taas. Sir. Okay. Then, okay na, release. Then, rest. Okay. Ngayon, dako na tayo rito, sir. Sa paggagas. Sa paggagas, always kailangan pataob, upside down. Sasakto mo muna, kakapain mo, kailangan nakagitna sa rubber, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 seconds is enough para sa isang full rounds. Kailangan, sir, pag nagagas ka, walang sumisingaw tulad nun. Pag nagagas ka tapos ganito, ibig sabihin, sumisingaw siya, stop mo kagad kasi sayang yung gas. Ngayon, next natin, sir, maglalagay tayong bala. Sa paglalagay ng bala, sir, okay lang manually, isa-isa. Pero mas maganda, sir, kung meron kang reloader. Bababa mo to, hatakin mo pababa. Iwasan mong mabitawan kasi pag nabitawan mo, hahampas dito, pwedeng mabasag to. Okay. Ngayon, para safe ka, hatakin mo pababa. Itong right thumb mo, lagay mo rito. Para kung mabitawan mo siya, ito yung sasayo. Okay. All the way hanggang baba, then dito isushoot yung bala. Okay. Sa part na maluwang. Yan dito. Okay? Ngayon, lagyan na natin bala. Pump lang natin. Yan. Okay, may bala. Guys, may bala, pero may bungi. Diba, sir? Para mawala yung bungi na yan, kalugin mo sideways. Okay. Mas maganda kung ganyan ang orientation ng bala, walang misfeeding at saka mas maayos. Okay, hindi ko na gano'n po ng answer. Maximum rounds, 27 rounds. Pero ang recommended, 20 to 23 only para hindi naman masira yung spring. Okay. Tapos, iwasang malaglag. Kasi pwedeng magka-leak. Pero minor lang yung leak. Kung magka-leak, tawagan mo kagad kami, gagayad ka namin. Just in case, sir, kunyari, hindi ko siya napigilan, nabasag. Nare-repair pa ba, sir? O Actually, replace to. Nire-replace to. Medyo ang gagawin natin, titingin tayo ng kasukat dun sa mga other units. Magkakaroon ng modification, hahasain, igagrind, para mag-fit talaga 100%. Ngayon, sa scenario na halimbawa, which is napakadalang naman mangyari, nabasag, wala kaming pyesa, magpapalit tayo ng isang buong magazine. Tapos, pag-usapan na natin kung magkano kasi pwede ko namang katayin eh. Yan ba, yung bagong magazine, kukunin ko lang to, ilalagay ko sa'yo. So, pag-usapan natin kung magkano. Okay. Okay guys, no, ngayon, ito na yung unit ng ating ka-airsoft. So, syempre, magpa-firing siya, no. Pero, ayun, sandali lang. Asa na hindi pa inayos yung target. Marunong mag-fire? Tinatawanan ni Madam, natutuwa talaga ako rito kay Madam. So, ano siya eh, supportive pero ilulubog ka sa putikan. Ilulubog ka sa putikan dahil iaahong ka rin niya. Anyway. Niloko ko nga siya, sir eh. Sabi ko, malapit na magkaroon ka ulit. Kasi for sure naman na magkakaroon talaga ako. Sabi niya, mag-apply na ako. Sabi niya, mag-apply saan? Ako kasi yung papatay kay Coco Martin. Patay tayo dyan. Bata si Apo. Oy, Coco. Yari, tanggol. Ako papatay kay Tanggol. Ikaw si Tanggal, sir. Tinggil, sir. Nandiyan, ayusin ko yung target nyo, sir. Ito talaga. Siya pa papatay kay Coco. Alam mo bang si Coco hindi mamatay-matay? Hindi lang malako sa buhay mo, sir. Kaya nga eh. Grabe yun. Yung ano na ito, sir, laser meron din, sir. Yes, sir. Meron na naman tayo. Basta magkano yung ganun, sir?
Mamaya na, kasi nasa live po tayo, bawal ang price. Ayun. Wow. Okay, sir, ayun na. Pasok natin. Sa pagpasok, make sure na malakas. Okay? Huwag mong ipapasok na itutulak kasi baka hindi mag-lock. Okay. May mga cases na ganun. Malakas, then kasa. Yan. Ready to fire yan, sir. Always finger trigger out. Ibibigay ko sa iyo unit na ka-safe. Ikaw na bahalang mag-alis sa pagkaka-safe. Okay, firing. Yo. In fairness, akala ko mapapahiya tayo. Pero hindi ang galing ni sir, tumama naman. Tanong ko lang din, sir. Sige, sir. Yan ba, sir, meron din yung rapid fire? Single fire lang, sir. Pag Single mga caliber 45. Okay. Isang paalaala lang ulit, no? Yung rapid fire, ito guys, yung Glock, dumarating sa, ang Glock normally may mga rapid fire yan, lalo na yung Glock 18, no? Dumarating sa puntong nasisira yung unit dahil sa rapid fire. Sa mga Glock yan. Mahina lang ang Glock. What more kung ang unit mo 2011 magra-rapid, mas magiging sirain. Kaya hindi advisable para sa mga ganitong unit na malalakas yung may rapid fire. So sa mga Glock, pwede na siguro, pero yun nga ang risk to take, talagang nagiging sirain siya, no, pag ginagamit yung rapid. Pero lalo na sa mga ganito. Kaya tandaan nyo to, dito lang sa airsoft shop manggagaling to na big man, hindi advisable bumili ng 2011 or even 1911 ng may rapid kasi pwedeng maging sirain yung unit niya. Okay? Okay. Actually, meron pa palang bala. Ba't nag-open slide? Baka, ayun. Nag-open slide siya. Malamang nabitawan mo to. Okay. Oo. Ayun nagtaka ko nasilip ko may bala pa Oo nga. Ayan guys, may isang bala pa. So nag-open slide siya, malamang na pindot ni sir, release ulit natin, then fire ulit natin, fire. Okay. Yan, wala nang bala ngayon, kaya nag-open bolt, open slide. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Kailangan nakayuko. Ayun. Sana mag-post kayo ng price, sabi. Danilo, Noynes, Yamson, hindi kami magpo-post ng price hanggat maaari kasi merong rules ang Meta, merong rules sa Facebook na bawal ang presyo. Okay? Sana alam mo kung bakit hindi kami naglalagay ng price. No? Yun lang. No? Sana mag-PM na lang kayo kung interesado kayo. Anyway, sir, unit, lifetime service warranty. Basta may problema, hindi natin pag-uusapan yan, hindi natin problema yan. Find a way na madala rito or pwede mo kaming i-meet. Basta makipag-contact ka kasi minsan hindi mo alam. Nandun na pala ako sa area mo, di ba? Okay. Pwede naman yon or dalhin mo rito or ipaship mo. Okay. Basta hanggat maaari, wag gagalawin ni bayaw, ni pinsan, ng kapitbahay. Kasi minsan, minor lang yung problema, lumalala kasi binuksan, tumalsik yung string, hindi na makita yung mga ganon. Kasi sir, maraming moving parts to. Tapos, last na lang, no? Kailangan ituro ko to. Halimbawa lang, just in case na nagka-problema ka sa jam, yung nagbara, hindi na iwasan, nakagamit, hindi mo napansin, nakagamit ka pala ng juice BBs, nagbara. May sumingit doon sa loob, may umipit, paano mo aalisin yun? Turo ko na sa'yo, sir. Ito, sir. Itong button na to, mahalaga to. Okay? So, ito 1 and 2. Dito ka sa number 2. Itong number 2, itatapat mo dito. Ganyan. Then, itutulak mo dito yung sabi kong button. Yan. Itutulak mo pa, abante. Okay, then, lalabas na to. Okay, then, push forward. Kung ano man yung bumara dyan, or dito, umipit, pwede mo nang alisin. Pero, ito pa ha, hindi ko pa nagdadamot yung kasi binabash ako. Bakit daw hindi ko tinuturo yung pag-dismantle? Kasi, ang damot ko lang sa information. Hindi ako madamot. It's just that hindi na dapat ituro to kasi
walang silbi, walang maidudulot dun sa unit nyo kung babaklasin nyo. Delikado pa eh. Di ba? Delikado eh. Wala naman maitutulong. Ba't mo babaklasin? Lilinisan mo yung loob. Walang nililinisan dyan. Walang pulbura yan. Walang nasusunog. Kaya hindi mo kailangan baklasin. Yun lang naman. Tapos, ayun. Hindi natin pinagdadamot yan. Kaya lang, para sa isang newbie, masyadong ma-overload yung utak na sa information kung pati yung pag-dismantle ituturo natin. Well, in fact, dito naman sa vlog, pwede nyo naman itanong, then may dismantle naman natin. Okay, then, ayun, sa pagbalik, tulad ng ginawa ko, sir, balik mo lang ng ganun, i-forma mo lang siya, then, iabang mo na to, okay, then, hatak, doon kayo ulit sa number 2 na button, then, push down. Yan, okay na. Tapos, ayun na. Yung, sir, yung mga nagamit na babies, hanggat maaari, wag nyo nang gagamitin. Kasi ibabasag, ibabengkong. Yes, bengkong na, sir. Mura lang yung babies eh. Actually, namimigay akong babies. Kaya lang, ang mahal kasi yung unit. Baka just in case masira yung unit mo dahil sa babies. Tapos, isa pang reminder, use only 12 kg. Kahit anong brand yan, okay lang. Basta nakikita mo 12. Okay. Pag nakita mo 14, wag. Pag nakita mo walang nakalagay 12 or 14, wag rin. Basta kailangan makita mo yung 12. Tapos, yun lang. Okay. Actually, may mga ilalive akong rifle, kaya lang dumating to sila, sir. Okay, madam, baka meron pang gustong i-shoutout yung mga kamarites natin dyan. Shoutout sa mga taga sa amin. Umuwi na kayo sa inyo. Ayan. Umuwi na kayo. Tutos tayo. Nandito na si Tanggal. Tanggol na. Lalabas na. Okay. Madam, maraming salamat, sir. Ano pangalan niyo, madam? Alma. Madam Alma. Okay, tsaka si Sir John Leonardo. Okay guys, thank you and have a blessed day. Mamaya, ano tayo? A rifle naman, no? Isisingit ko to, kailangan ma-live ko. 3 rifle yung kailangan natin i-review and unbox. Okay, thank you po.